Ayun, and start recording mga kalapit na welcome sa isa na namang reaction video. Sabi ko sa inyo, yung gera sa Israel, maglilink yan sa Bible hanggat ililink nila, malilink nila yan. So, andito tayo para bigyan ng paliwanag. Ayop no? Kala mo eksperto. According sa critical thinking skill natin, okay? Titignan natin kung tama ba yung sinasabi sa Biblia or pananakot lang ba ito ng mga tao sa Biblia o kung ano man, 'di ba? Siyempre gusto nating pakinggan yung side nila bago tayo magbibigay ng komento, okay? So, dito kumukonti yung mga viewers ko pagdating sa ano sa tawag dito, sa religion, 'di ba? Feeling nila atheist ako, feeling nila ganito, ganito, ganyan. Pero siyempre gusto lang natin liwanagin, ang Diyos natin is mapagmahal, hindi mapanira. Okay? So, pakinggan natin si Ian Akda and play. Ano ang kinalaman ng kaguluhan ngayon sa bansang Israel sa nalalapit na paglabas ng Antikristo? Yan yung ating alamin sa video na ito. 'Di ba? Ang bilis ng ano no, salita niya. Anong kinalaman daw dun sa giyera, 'di ba, sa Israel? Noon pa man hanggang sa panahon natin ngayon, walang tigil yung mga kabi-kabilang kaguluhan at digmaan sa bansang Israel. Kung babasahin nga natin yung Biblia, mababasa natin doon na noon pa man marami ng mga bansa ang gustong sumakop dito at gustong wasakin ng bansa na ito. Noon pa man marami na Gustong wasakin daw yung bansa na yon. Parang ang tingin ko, ang gustong wasakin ng Israel, yung Palestine, di ba? Kaya nga pinapaalis nila doon. Doon pa lang ano na magkaiba na yon, di ba? Gustong sakupin ng Israel yung Palestine. So doon pa lang may pagkakaiba na doon, 'di ba? Nagkataon lang syempre Jews versus Arabs, matagal na 'yan. Matagal na 'yan, 'di ba? Hudyo at saka mga Muslim noon pa 'yan nag-aaway. Tuloy. talaga mga pinagdaan ng digmaan ang bansang Israel. At hanggang sa panahon Kasi unang-una, ang Muslim naniniwala naman sila kay Jesus Christ as prophet. Etong mga taga-Israel, hindi sila naniniwala sa Jesus Christ. 'Di ba? Minamak pa nga nila Hindi pa nga daw dumadating yung yung ang tawag dito, yung Messiah, 'di ba? Hindi nila alam, nakita nila nakasaya na nga di Messiah na. 'Di ba? So, yun yung yun naman yung paniniwala ng Hudyo, 'di ba? Ang mga Muslim, may libro pa yan sa Bible na meron silang Mary, Book of Mary, 'di ba? So, magkaaway na talaga yan. Ewan ko kung bakit talagang pag binigyan mo ng emphasis sa Biblia, nakakatakot para matakot talaga yung mga tao. natin ngayon, hindi pa rin tumitigil yan. Nakikita natin yung conflict sa Palestine at sa Israel, talagang tuloy-tuloy pa rin yan. At sa iba't ibang mga bansa na nakapaligid dito. Marami pa rin mga galit na bansa dito sa bansang Israel. At may iba pang Hindi. Maraming kakampi Israel kasi nga diyan pinanganak si Jesus. Ang feeling nila Christian country. 'Di ba? Kaya nga ang daming pumupunta diyan na mga turista pupuntahan nila yung Jerusalem, pupunta sila sa Nazareth, pupunta sila kung saan-saan. 'Di ba? Kasi andun daw yung Holy Land, andun yung Holy Land 'Di ba? Asan ba 'yon? Andun yung Holy Land Ano ba yung Holy Land na yan? Holy Land. Oh. Pakita natin Holy Land, Israel. Oh, Jerusalem, 15th century. Oh, ito yung Jerusalem, 15th century. Holy Land, 'di ba? Ito mga dinadayo ng tao. Kita mo, meron ako niyan Oh, pakita natin. Tayo ba asan ba yung camera? Asan yung camera? Oh, ayan. Jerusalem from 15th century. Oh, Jerusalem 'yan. Ano pa? Ito yung ito yung world map natin. Chronicles of Saint Denis. Parchment, Paris, 1275.
Oh, ito yung ano natin nun. Ito yung ganito lang itsura ng world map natin noong 12th century. Ayan. So may sulat din 'yan. Putang ina, ang hirap maghanap ng camera. May sulat din 'yan, world map, ayan oh. Tapos syempre, Israelites din yung ano diyan. Ang Israeli may gawa nito. Okay? Ano pa? Ito pa, world map uli. 13th century, ito na yung world map. Oh, tangina. Gusto niyo bilhin to? PM lang. Comment down below. Okay? Ito pa isa. Jerusalem, the Holy Land, in the center of the world. Okay? From Psalter Map, 13th century manuscript, by permission of the British Library, London. Oh. Paano magagalit? Eh, Holy Land nga yan, di ba? Dinadayo yan. O, galing pa sa London to. Ito, may permiso yung London. So, ito yung mundo natin. Tapos, ayan yung sila, ano. Sino ba to? Si God. May mga angel. Okay? So, yan yung ano natin. Binibenta natin. Di ba? O. Na meron tayong mes luma. Pakita ko lang sa inyo. Art collector po kasi yung tatay ko eh. Oh, meron tayong luma oh. Oh. Ito eh si Moses sa Egypt, 'di ba? May mga ganyan tayo binebenta. Oh, tuloy natin si Ian Akda. Marami po nagmamahal sa Israel. Wag po natin lokohin yung mga tao. Tuloy. Ang mga bansa sa iba't ibang parte ng mundo na talagang mainit sa bansang Israel. Ngayon sa panahon natin ngayon, sa kasalukuyan, mayroong digmaan na nagaganap sa gitna ng Israel at ng Hamas. Ang nakakalungkot niya, libu-libong tao na ang mga nasawi at marami na ring mga gusali ang nasira dahil sa digmaang ito. At kung titingnan natin, talagang parang wala nang katapusan yung mga digmaan na nagaganap dito sa bansang Israel. Sa mga nangyayari Walang nagaganap na nakatapusan kasi gusto rin nila manakop. 'Di ba? At saka hindi matatapos yan hanggat iba rin yung paniniwala nila. Bakit sinisisi niyo yung iba? Bakit hindi niyo sinisisi yung Israel din? 'Di ba? Naiintindihan niyo? Kayo nga 'di ba? Yung ibang mga church, ibang mga church ay yung mga ibang pastor. Gagastos yan para makapunta lang sa Israel, para makapunta sa Jerusalem. 'Di ba? Tapos sasabihin niyo hindi mahal. digmaan ngayon sa buong mundo at lalo na nga dito sa bansang Israel, mga kapatid, dapat hindi na tayo magulat sa mga balita na yan. Kasi nga, sinabi na yan ng Biblia 2,000 years ago. Kung ating Panginoon Kristo na nagsasabi yan, na talagang Wag na tayo magulat. Ba't nagugulat pa kayo? Wag na kayong magulat. 'Di ba? Nagsalita na ang Biblia, wag kayong magugulat. So wag kayong magulat. Expect niyo yan. magkakaroon ng mga digmaan, lalo na nga sa mga huling araw, sa panahon natin ngayon. Ito ay sinasabi dito sa Matthew chapter 24 verse 6. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang Saan ka nakakita? Magkakaroon ng digmaan, huwag kayong mababahala. Chill lang po kayo, magkakagulo, magkakabombahan, chill lang po kayo. Mamamatay yung mga bata, yung mga babae, yung mga magulang, mamamatay. Chill lang po kayo, huwag po kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga yon. Bagamat hindi pa yun ang katapusan ng mundo. Chill lang kayo, according kay Matthew. mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Actually, matagal pa talaga yung katapusan ng mundo, pero malapit nang bumalik. O, paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Proof naman dyan. Evidence. Show evidence. Paano mo nalaman na matagal pa? Mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Actually, matagal pa talaga yung katapusan ng mundo, pero O, kailan? Kailan yung gaano katagal yun? Gaano katagal? Baka nga pwedeng hindi matapos lahat tayo, patay lang eh. Kasi nag-e-evolve lang yung mga nagkakaroon lang tayo magiging ninunurin tayo pagdating ng panahon. 'Di ba? Ilang gera na dumaan? Ilang gera na dumaan? Ano nang ginawa ng Germany sa mga Hudyo noon? 'Di ba? Genocide.
nang bumalik yung ating Panginoong Kristo. So yung mga digmaan na nagaganap sa ating mundo ngayon, talagang patunay yan na babalik na yung ating Panginoong Kristo na malapit nang mag-rapture. Kasi kahit marami naman Kaya chill lang kayo. Kasi sabi ni Matthew, huwag kayong mababahala pag may gera. Pagka meron nang pinapatay sa mga tabi nyo na mga kapitbahay nyo na pinupugutan ng ulo, huwag po kayong mababahala. Parte po ng buhay yan. Sa Biblia na. Tuloy. mga digmaan na naganap sa kasaysayan ng ating mundo, pero sa panahon natin ngayon, kakaibang mga digmaan na ay nagaganap, lalo na nga sa bansang Israel. At hindi Mas kakaiba ngayon dahil baka yung halimbawa, yung building na katabi nyo, biglang sumabog na lang, huwag kayong mababahala po. Sa Bible po yun, na kay Matthew. tapos yung gulo dito. Kasi mga kapatid, bago mag-tribulation at kapag nagkaroon na ng tribulation, meron na talaga mga digmaan na magaganap. Ngayon, mga bali-balita pa lang sa panahon natin ngayon. Pero pagdating ng panahon, ayon dito sa vision ni John, Mga bali-balita, chismis. nakita niya na merong digmaan na magaganap pagdating ng tribulation. At yung Kita mo after ni Jesus, 'di ba? Pagdating dito, mga vision na lang ng mga apostles, 'di ba? Mga vision na lang ng mga apostol ang mga sinasabi. Ano yung pruweba natin na 100% na totoo 'yun? sumisimbolo nga dito ay yung pulang kabayo. Basahin natin yung Revelation chapter 6 verse 4. Isa namang Revelation kabayong pulang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ng mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. Sa vision na nakita ni John, kabayo, pula. Hindi ba pwede itim? Tapos may karit, si kamatayan, di ba? Bakit pula? May tabak din eh. Diyan, ninakitang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ng mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. Bakit hindi karet? Bakit tabak? No? Sa vision na nakita ni John, ninakita siya na pulang kabayo. Ngayon mga kapatid, hindi siya literal na pulang kabayo na lalabas pagdating ng panahon. Ito ay simbolismo lamang. Hindi siya literal na pulang kabayo. Pero pulang kabayo yung sinabi doon. Pero hindi literal. Baka color blind lang po yun. Ngayon kasi mga kapatid sa Bible, kapag sinabing pula, ito ay pumapatungkol sa dugo. Ngayon nakita natin mga kapatid, yung kabayo, ito ay kulay pula. So ay dito sa binasa natin, itong pulang kabayo, ito ay sumisimbolo sa digmaan. So ibig sabihin niya, maraming tao ang mamamatay dahil sa digmaan pagdating ng panahon. Malamang. Digmaan eh. Alangan buhayin yung mga tao sa digmaan. Alangan naman puti yung kabayo. Digmaan. Diba? Pag digmaan, maraming mamamatay. Ang dami na nga namatay sa Israel tsaka sa Palestine. Sa Gaza. Patay na rin yung leader ng Hamas mga kalapida. Patay na po yung leader ng Hamas kasama yung pamilya. Binomba po yung bahay. Update lang. Panahon. Yung ngayon, yung mga namamatay ngayon ng mga tao dahil sa digmaan na yan, wala pa po yan. Pagdating ng panahon, mas marami pang mamamatay. Wala pa yan! Dagdagan nyo pa yung mamamatay! Grabe, no? Dagdagan nyo pa yung mga mamamatay. Damihan nyo po. Ubusin nyo na po yung mga mamamatay according sa Bible. Diba? Anong pananakot yan? Pagdating ng mga digmaan. So sa mga verse na binasa natin, base nga doon sa sinabi ng ating Panginoong Kristo at base doon sa vision ni John, yun yung nagpapatuloy Pero wag kayong mabahala, Wag kayong mabahala. na magkakaroon talaga ng mga digmaan sa panahon natin ngayon at sa mga susunod na panahon. Kaya mga kapatid, sinasabi ko nga sa inyo, normal lamang yung mga digmaang nagaganap ngayon. Hindi na tayo magugulat yan dahil yan yung sinasabi ng Biblia. Kaya yung digmaan na nangyayari ngayon sa Israel, parte yan ng propesiya na sinasabi ng Biblia. Yung nangyayari digmaan ngayon sa bansang Israel. Parte po ng propesiya yan, kaya wag po kayong mabahala mga taga-Israel. United Nations, wag po kayong mabahala, sabi ni Bible. Okay, mga Palestinian na damay, wag po kayong mabahala. Parte po yan sa Bible. Kasama yan sa plano ng ating Diyos. So ibig sabihin, bago maganap yung Plano po ng Diyos yan, mamatay po lahat yung mga tao dyan dahil sa gera. Yan po yung plano ng Diyos. Diyos nila. Diba? Kasi sabi ko sa inyo, baka iba yung Diyos nila. Kasi kung alam ko, yung Diyos, mapagmahal. Hindi Diyos na pumapatay. Diba? at yung iba pang plano ng Diyos sa sangkatauhan, talaga magkakaroon muna ng digmaan dyan sa bansa na yan. Maaaring ngayon nakikita natin, merong digmaan na nagaganap sa Israel. At kung iisipin natin, parang ang hirap na magkaroon ng kapayapaan dito dahil maraming tao at maraming bansa ang galit dito. Pero mahirap talaga magkaroon ng kapayapaan. Kasi kanyang paniniwala. 'Di ba? Kahit mga inchik nga hindi tayo nagkakaroon ng kapayapaan Ano bang kapayapaan
Sa sariling gobyerno, sa sariling bansa nga walang kapayapaan. Ano bang kapayapaan ang gusto nyo? Mga kapatid, ayon sa sinasabi ng Biblia, hindi mangyayari yon. Ang mangyayari, matatapos ang digmaan at magkakaroon ng kapayapaan dyan sa bansang Israel. So, ibig sabihin, magkakaroon ng peace agreement. Sa kabila na nangyayari ngayong Oh. Dahil nasa propesya, alam nyo na, pag nagka-peace agreement po, antichrist po yun ha. Huwag nyo pong pagkakatiwalaan yun. Alam na agad, diba? Binuking na eh. Kawawa naman yung antichrist. Booking na po yung antichrist, siya po yung magpipis sa lahat. So, pag ikaw yung pumunta dyan sa Israel at pinagkasundo mo lahat, ikaw yung antichrist, booking ka na. magkakaroon ng kapayapaan dyan sa bansang Israel. So, ibig sabihin, magkakaroon ng peace agreement. Sa kabila na nangyayari ngayong digmaan sa bansang Israel, ang magiging plot twist dito sa nagaganap na digmaan sa bansang Israel, biglang magkakaroon ng kapayapaan dyan sa May plot twist daw, plot twist. Akala ko ba Bible yung nagsasalita, but may plot twist. So, ibig sabihin, magkakaroon ng peace agreement. Sa kabila na nangyayari ngayong digmaan sa bansang Israel, ang magiging plot twist dito sa nagaganap na digmaan sa bansang Israel, biglang magkakaroon ng kapayapaan dyan sa pamamagitan ng isang tao. So, totoo po yan mga kapatid. Oh, booking ka na kung sino ka man tao ka. Pag ikaw nag-peace talk at pinagkasundo mo yung mga tao sa buong mundo, ikaw antichrist ka. Antichrist ka, demonyo ka. Huli ka na. So wag po kayo maniniwala na dun sa tao na magbibigay ng peace sa lahat. Dahil yan po yung antichrist. Booking na po, booking ka na. Expose ka na. Antichrist ka eh. Sinasabi ng Biblia yan dahil merong isang hari, merong isang tao na siya yung Oh, ano ba talaga hari? Haring tao. Hari. Hari ba talaga yan? O apelido pater? O kaya Roque? Hari. Ano ba yung mga bansang may hari? Arabia. Ano pa yung mga bansang may hari? Si King England. Ano yung mga bansang may hari? Hari daw eh, hari. Diba? Pwedeng Harry Potter yan, pwedeng Harry Roque. Pero hari daw, according sa kanila. Oh, pakinggan ulit. magitan ng isang tao. So totoo po yan mga kapatid, sinasabi ng Biblia yan dahil merong isang hari, merong isang tao na siya yung mag-aayos at magbibigay ng kapayapaan dyan sa bansang Israel. Oh, Siya yung ayun. May warning na, nawarningan na ha, kung hari man yan, kung totoo mga hari. Pero kahit sino pa man yan, basta nagbigay ng peace lahat yan sa mga tao, antichrist po yan. Diba? Minsan nga, pinagbibintangan nila yung Pope diba? O, baka yung Pope yan, hari ng, hari ng Katoliko. O, diba? O, once na may nagbigay ng peace dyan, alam nyo na, antichrist yan, ha? O. mag-aayos sa mga digmaang nangyayari sa ating mundo. So sino yung tao na yun na siya yung magbibigay ng kaayusan at magbibigay ng kapayapaan sa ating mundo, lalo na nga doon sa bansang Israel. Mga kapatid, Diba? Ganun ka pa ba katanga ngayon at paniniwalaan mo pa yan nag-iisang tao na yan dahil exposed na? Diba? yan po ay yung Antikristo. Magyera na lang po tayo. Para walang antichrist, walang peace, 'di ba? Huwag kayong magpapalin lang sa antichrist. 'Di ba? Walang peace. Kasi pagka nagkaroon ng peace, malilin lang kayo. Yung Antikristo, siya yung gagamitin ni Satanas para yung mundo na ito at yung bansang Israel magkaroon ng kapayapaan sa Tangina, nang gamit pa si Satanas. Tanga ka talaga, Satanas, kahit kailan. panandaliang panahon. Gagamitin lamang ng Antikristo yung panandaliang kapayapaan na yon para maraming tao ang mabilib sa kanya. Para maraming tao Exposed na. sumamba sa kanya, lalo na nga yung bansang Israel. O ngayon, sasambahin na siya. Dahil lang nagkaroon ng peace, sasambahin na siya. Hindi naman Diyos yan para sambahin, di ba? Balik mo. Na yon para maraming tao ang mabilib sa kanya. Para maraming tao ang sumamba sa kanya, lalo na nga Di ba? Saan galing yung mga sasambahin siya? Pinagkasundo lang kailangan sambahin na siya. Ano yun? Yun yung propesiya? yung bansang Israel. Sa tagal-tagal ng panahon, itong Antikristo na ito, siya lamang yung magbibigay ng kapayapaan dito sa bansang Israel. Kaya maraming mga Hudyo ang maniniwala sa kanya at iisipin pa na siya yung Mesaya. Pero mga kapatid, hindi siya ang Mesaya. Siya yung Antichrist, kabaliktaran. Oo, kasi siya, naka-Amerikana. Wala po siyang saya. So yun, hindi po siya nakasaya. Diba? Naka-Amerikano po siya. Naka-Amerikana. Diba? Nakatingin po siya sa malayo. Ang graphics na ito, kalokohan din eh. Basahin natin yung Daniel chapter 9 verse 27.
Ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. So yung hari na O tinutukoy bakit hindi magrevolusyon? 'Di ba kung pineki kayo ng isang taong katangahan yan, di maggera na lang kayo uli. Tanggalin nyo. Kumbaga sa ano, impeach nyo yan. Impeach nyo. 'Di ba? Niloko tayo, impeach nyo yan. Pero magkasundo pa rin tayo. Patayin natin yung nag-iisang tao na yan. Nag-iisa lang naman siya, di patayin nyo siya. 'Di ba? Antichrist. Expose. ito, walang iba kundi yung Antikristo. At yung kasunduan na yun po yung peace agreement. Ibig sabihin sa pamamagitan ng peace agreement na yun, magkakaroon ng pagkakaisa at kaayusan doon sa bansang Israel. At ang sabi dito, hindi ito magtatagal. So ibig sabihin mga kapatid, Mukha bang makatotohanan pa to mga kalapida? Naniniwala ba kayo pagka ganitong expose na? Paniniwalaan nyo pa ba kung sino yung Antikristo na lalabas? 'Di ba? Kasi alam na kung anong gagawin, 'di ba? yan yung tribulation. Panandalian lamang yan, hindi siya magtatagal. Yung Antikristo na yan, kaya niya bigyan kapayapaan yung bansang Israel. Kasi nga mga kapatid, alam naman natin, sabi ko nga sa inyo, yan yung kahilingan ng maraming tao sa buong mundo na magkaroon ng kapayapaan. Lalo na nga doon sa bansang Israel. So mangyayari po talaga yan, magkakaroon ng kapayapaan. Pero Ang gulo. hindi ito magtatagal. So ibig sabihin mga kapatid, yan yung tribulation. Panandalian lamang yan, hindi siya magtatagal. Yung Antikristo na yan, kaya niya bigyan kapayapaan yung bansang Israel. Kasi nga mga kapatid, alam naman natin, sabi ko nga sa inyo, yan yung kahilingan ng maraming tao sa buong mundo. Akala ko ba gusto ng mga tao gera? Mas maraming ang tao gusto gera kasi kumikita sila dyan. 'Di ba? Kaya nila pinag-aaway-away yung mga bansa dahil andyan yung pera sa gera. Kaya wala silang pakialam kahit may mga madamay na inosente. Ganun lang kasimple yun. Pero ewan ko, syempre, marami naman gusto din talaga sa kapayapaan. Pero hindi nila kayang anuhin yan. Hindi nila yan kayang suhetohin dahil yung gobyerno nila ang mismong may problema, 'di ba? Tuloy. Na magkaroon ng kapayapaan, lalo na nga doon sa bansang Israel. So mangyayari po talaga yan, magkakaroon ng kapayapaan. Pero pagkatapos naman ng kapayapaan na yan, matinding kapighatian ang mararanasan ng mga tao. Basahin natin yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. Kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, bilang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ano pong napansin Yung tiyan ng babaeng manganganak nadadala pa sa ospital yun. 'Di ba? Kahit na yung water bag na pumutok ano ang tawag doon? Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Kahit sabihin mo parang pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak, kaya pa rin tiisin. 'Di ba? So pwedeng maiwasan ang pagdating nito dahil kayang tiisin. Anong gagawin? Patayin nyo yung Antichrist. Tapos ang problema Thessalonians, natin yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. Kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, bilang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ano pong napansin nyo dito sa binasa natin? Ang sabi dito, yung mga tao talagang gustong-gusto nila ng kapayapaan. joke. Gusto nila maging tiwasay at maging maayos ang lahat. So mangyayari po yan sa pamamagitan ng Antikristo. Kasi alam naman natin na yan ang gusto ng mga tao sa buong mundo, kahit anong religion yan, kahit anong organization yan, kahit sino pa yan. Ang gusto ng Kahit anong religion, bakit ginagawa ng Israel tsaka Arab nag-aaway kung yan ang gusto nila? Ha? Ano na naman yan? Ano na namang inconsistency yan? 'Di ba? naman natin na yan ang gusto ng mga tao sa buong mundo, kahit anong religion yan, kahit anong organization yan, kahit sino pa yan. Ang gusto ng mga tao ay kapayapaan dahil nga sa mga digmaang nagaganap ngayon sa iba't ibang parte ng mundo, kasama na ngayong bansang Israel. Ngayon dahil alam ng Antikristo na yan ang gusto ng mga tao, Kasama daw yung bansang Israel. Pero pinupulbos nila yung Palestine kahit dahil nandun yung Hamas. 'Di ba? Yun ba yung peace? Kung babasahin mo yung Palestine na na libro na na-feature ko din, ang gusto mangyari ng Israel sa Gaza gawing parkingan lang. Tuloy. Sa Gaza Strip yan yung gagawin niya. Pag-iisahin niya yung mga bansa. Pag-aayusin niya yung mga bansa na nagkakaroon ng digmaan. Kaya Tsaka mahirap pag-isahin yung mga bansa, mawawala yung dagat. nangyari talaga, sasabihin ng mga tao, tiwasay at panatag na ang lahat. Kumbaga, meron ng kapayapaan. Nangyari na yung kagustuhan ng mga tao. Yan po yung sinasabi ng Biblia. Pero, hindi po matatapos doon. Hindi siya magtatagal. Ang sabi, pagkatapos na mangyari, nasabihin ng mga tao na panatag at tiwasay na ang lahat, doon naman papasok yung matinding kapighatian. Ibig sabihin, lalabas na yung tunay na kulay ng Antikristo. Ang mangyayari
Doon pa lang sa simula na kwento mo, alam na natin, basta nagbigay ng kapayapaan, yun ay Antikristo eh. Tapos ngayon, doon pa lang lalabas yung kulay. Nung magbibigay pa lang siya siguro ng kapayapaan, totoong kulay na niya yun, lokohan na kaagad yun, di ba? In-expose mo na eh. Ano pa ba yan? Kailangan pa bang umabot dyan? Ha? Pwede mo nang iwasan eh. Nangyari noon, magkakaroon ng Great Tribulation o matinding kapighatian na mararanasan dito sa ating mundo. Kasi mga kapatid, O hindi may iwasan dahil sasabihin nyo, yun yung nakasulat sa Bible. O di walang free will. Kasi planado na lahat. wala naman talagang kapayapaan kay Satanas o dito sa Antikristo. Kaya niyang gawin yun pero peki lang para lamang linlangin yung mga tao. Ang tunay na kapayapaan, matatagpuan yan sa ating Panginoong Kristo. Ang tunay talaga na makakapag-ayos lamang sa ating mundo at magbibigay ng pangwalang hanggang kapayapaan ay walang iba kundi yung ating Panginoong Kristo. So yun yung sinasabi ng Biblia. Kaya tayo mga kapatid, alam na natin yung mangyayari pagdating ng panahon dahil sinabi na po yan ng propesiya. Talagang magkakaroon ng kapayapaan dyan. Kaya kapag nabalitaan natin na biglang nagkaroon ng kaayusan sa bansang Israel, hindi na rin tayo magugulat dahil alam na natin yan. Sinabi na yan. O di anong gagawin nga? Expose na. Papabain na yun. 'Di ba? Para hindi maranasan yung pananakit ng tiyan na parang nanganganak, tirahin nyo na kaagad yung Antichrist na yun. Tsaka imposible hindi ka magulat. Magugulat ka. ng Biblia. Yan po yung kahalagahan kapag pinag-aaralan natin yung propesiya ng So, ibig sabihin kung dumating yung okay na lang sa'yo? Okay lang sa'yo na, tangina, ito yung nagbibigay na ng peace, ito na yung Antichrist. Huwag po kayong magulat, okay lang yan. Ganun ba dapat? Biblia. Nalalaman natin kung ano yung mangyayari pagdating ng panahon. Dahil noon pa man, sinulat na yan. Dahil noon pa man, nagbigay ng Diyos ng mga babala para syempre tayo ay magkaroon ng kahandaan sa muling pagbabalik niya. So tandaan nyo mga kapatid, hindi na ito mga patungkol kung saan ka man Diyos ba nagbigay ng babala? Di ba yung apostol? Paano kung yung apostol nagamit lang pala ni Satanas para magsulat? Posible rin yun, di ba? panig. Kung sa Israel ka man o sa kalaban nito. Ang mahalaga dito, ipanalangin mo yung kaayusan ng buong mundo. Ipanalangin mo O, ikaw yung Pagka ganun tayo na yung Antichrist. Kasi pag-iisayin na natin, ipapangalangin natin eh. Kasama tayo dun sa Antichrist. Ganun ba yun, Ian Akda? na maraming tao makakilala sa ating Panginoong Kristo, nang sa ganoon maligtas sila hindi doon sa digmaan, kundi doon sa kapahamakan na pwedeng maranasan nila doon sa impyerno. Ang gusto natin magkaroon ng kapayapaan, yung mga wala pang Kristo sa kanilang buhay. Kasi nga mga kapatid, kapag wala kang Kristo sa iyong buhay, wala talagang kapayapaan. At the Doon po sa sabungan, maraming Kristo. same time, yung kapayapaan dito sa mundo, panandalian lamang yan. Ang kapayapaan na bibigay sa atin ng ating Panginoong Kristo, pang walang hanggan yan, kapag siya ay kinilala mo. Kaya mga kapatid, dapat kilalanin natin yung ating Panginoong Kristo bilang Lord and Savior ng buhay natin. At ipakilala natin yung ating Panginoong Kristo sa Pause na natin dito. At least na-expose na yung Antichrist ha. Sabi ko sa'yo, magkakaroon to ng magkakaroon ng ng content na malilink yung Israel sa Biblia sa nangyayaring gera ngayon, 'di ba? Tama ako. Maraming gagawa niyan. Okay? So at least narinig natin yung side niya, narinig nyo rin naman yung side ko. Expose na yung na yun, Antichrist. 'Di ba? So yun muna mga kalapid, comment down below, subscribe kayo dito sa channel natin. Syempre, paki-like po para malaking tulong po 'yan para maraming makapanood. 'Di ba? Dapat kailangan maraming makapanood para malaman nila yung mga katotohanan, 'di ba? Huwag po tayong magpatakot. Kasi sinabi nga doon, huwag kayong matakot. Lalo na kung may gera na dyan. Sa Bible daw yun. So, alam nyo na dapat kung ano yung gagawin nyo. Kung may sumabog dyan, chill lang kayo. Okay? So, yun lang muna mga kalapida and stop recording.